Meron ba kayo na-secure na warrant from the court? Now, leave me alone kung ayaw niyong kasuhan ko kayo dahil hinaharas niyo ako. Mukhang seryoso talaga yan, Giselle na yan, na ipakulong ako. Pero tita, paano naman yung babaeng nakita ko? Dala niyo yung wig at wig ni Mami yun. Pwede ba, Zoe? Tigilan mo na yung tungkol sa wig na yan? Wala na ang mami mo. So move on. She's dead and she is not coming back. Yes, nakausap ko na si Zoe. And she's finally convinced na patay na nga talaga si Moira. Carlos, bitawan mo ako! Carlos, ano ba? Tulong! Tulungan niyo ako! Uy, bata! Sasaktan ako itong mga to eh! Sasaktan nila ako eh! Bata! Ano mo ang iwalinit? Hindi ko hahayaang gawin nila sa akin yung ginawa nila sa'yo. I will destroy them all. Papapagsakin ko ang mga tanyag. Papapagsakin ko silang lahat ng mas malalim pa sa hukay na kinalalagyan mo ngayon. Inintindi mo na sila obligasyon. Para ako tanga, nag-aalala ka ko sa'yo. Yun pala, nakipag-bonding ka lang sa ex mo. Una sa lahat, hindi ako nakipag-bonding sa ex ko. Pangalawa, hindi ko kailangan mag-explain sa'yo. Bakit? Dahil hindi naman tayo mag-asawa eh. Sa totoo nga, wala naman tayong relasyon, di ba? Pero ba't nagagalit ka? In a few days, pwede nang ma-discharge yung daddy mo. Tapos siguro yung PT sessions niya, kahit outpatient na lang siguro. Teka, outpatient? Hindi ba kailangan niya rin ng psychiatrist? Psychiatrist? Pwede akong mag-refer sa'yo, pero kung may kakilala ka, pwede rin doon. Outpatient din po ba yung PT at psych sessions niya? I mean, hindi po ba pwedeng gawin yun habang naka-admit siya? And once he gets discharged, sa kulungan na yung bagsak niya. The environment there won't be able to help him recover. For sure, lalala na yung kalagayan niya. Harry, I'll be honest with you, kasi from my standpoint, clear na siya eh. But siguro pwede natin siya pa-evaluate sa psychiatrist. Dok, nag-aalala na po ako sa daddy ko. Baka lalo pa maging unstable yung pag-iisip niyo sa kulungan. Dok, please tulungan niyo po ako, please. Ano pong pwedeng gawin? That would be the call of the psychiatrist, Harry. Pero pag sinabi niya, baka pwedeng i-transfer sa isang mental health facility ang dad mo. Mali ka naman doon. May usapan kami ni Doc RJ, hindi mo sinipot. O nga, Net, mali ka doon. Kaya dapat hindi ka magalit kay Doc RJ. Siyempre, kung sincere yung tao, tsaka may kasama ng selos yun. Selos? Eh, wala naman siyang dapat ikaselos eh. Awa na lang ang nararamdaman ko para kay Carlos. Naaawa ka doon? Hindi ka dapat maawa doon. Kriminal yun eh. Karma niya yung nangyayaring yan sa kanya. Tama. Nay, sa tingin ko po, mas mabuti kung susundin niyo na lang po yung usapan niyo ni tatay. Huwag niyo na po munang bisitahin si Doc Carlos. Kasi totoo naman po eh. Hindi natin alam kung ano pong kaya niyang gawin ngayon. Eh, paano si Harry? Responsibilidad ko siya. Nay, ako na pong bahala kay Harry. Huwag mo na po siya isipin. Attorney, ayoko pong makulong yung dad ko. I know he deserves to be punished sa lahat ng nagawa niyang kasalanan. But jail won't help him. Attorney, kung nakikita niyo lang po siya ngayon, he's gone really mad. Nababaliw na po siya. At natatakot po ako na hindi po kasi nila alam sitwasyon niya. Baka pagtripan po nila yung dad ko. He might not even survive. Baka mamatay po siya dun. Attorney, kung hindi po siya pwede ma-hospital arrest, baka po may ibang paraan para hindi siya makulong. There is a way para hindi siya madala sa kulungan. Well, sa mental condition ng dad mo, pwede tayo mag-file ng insanity plea. At kapag napatunayan niya na wala siya sa tamang pag-iisip, hindi siya makukulong. Pero, kinakailangan siyang dalhin sa mental institution. Okay lang ba yun sa'yo?
Sorry babe, late ako. Ano? Gumaan na ba yung pakiramdam mo? Katapos mo paalam sa mami mo? Hindi. Kasi ngayon, wala na talaga akong pag-asa na buhay pa siya. Wala na talaga siya. Wala na talaga akong magulang. May tatay ka pa naman. Sino? Yung fake dad ko na wala namang pakialam sa akin? O yung totoo kong tatay na hindi ko naman makausap? Na hindi ko nga malapitan dahil bantay sarado ng mga polis? And what's worse, I heard he's mentally unstable. Alam mo, buti pa si Annie. Meron siya ng lahat. Meron siyang magulang. Kapatid. Ako may kapatid nga pero hindi naman ako kilala. I'm all alone. Zoe, nandito ako. Nandito ako para sa'yo. Meron kang ako. Ano ba? Baka may makakita sa atin. Ano gagawin yun? Sino makakita sa atin dito? Kaluluwa ng mami mo? Ano ba? Kailangan natin mag-ingat. Nung isang araw lang, muntik na tayo mahuli ni Tita Giselle. Tapos si Ken, kinonfront pa ako. Sino yung doktor? Gusto mo upakan ko yun? Ano ba? Hindi ka ba nakikinig? Hindi ka pwedeng makita. Hindi tayo pwedeng makita magkasama. Hindi pwede. Dahil masisira lahat ng plano ko. Igaganti ko pa si Mami dahil hindi pa nagtatagumpay lahat ng plano niya laban sa mga tanyag. Diyan mo ako maasahan. Kung ano yung plano mo, tutulungan kita. Annalyn! Zoe, Saan ka punta? pupuntahan ko si Doc Carlos. Titignan ko kung kamusta siya, kung gising na ba siya. Excuse me lang Hello, Nurse Karen? Ah? Ngayon na? Sige, wait lang. Oh, may emergency ka? Uy, tinawagan ako ni Nurse Karen. Gusto mo ako na lang muna yung mag-check kay Doc Carlos? Tapos update na lang kita. Talaga? Sure ka? Oo naman. Oh, sige. Basta mag-iingat ka. Unstable pa rin talaga si Doc Carlos eh. Thank you Sige. Sige. Hindi mo na kailangan magpanggap. Andito lang ako lang to. Dad, hindi mo na kailangan magpanggap. Magkakampi tayo, di ba? Dad, kung ano man itong pinaplano mo, sabihin mo sa akin para matulungan kita. Dad. I knew it. Nagpapanggap ka lang. Dad, please, itigil mo to. Alam ko nagpapanggap ka lang para matakasan mo yung mga kasalanan mo, please. Please, itigil mo na to. Itigil mo na to. Hindi ka baliw. Please, tigil mo na to. Itigil mo na to. Miss, bakit ka sumisigaw? Bakit ka umiyak? Dad, mali. Tigil mo na to. Hindi ka baliw. Please, tama na. Hindi ka baliw. Please, itigil mo na to. Kilala kita. Nagpapanggap ka lang. Zoe! Umiyak. Zoe! Umiyak ka eh. Ba't ka umiiyak? Sinaktan ka ba niya? Umiyak siya eh. Ay, hindi. Umiyak siya. Hindi. Umiyak siya eh. Naawa lang kasi ako sa kanya. Umiyak
Iyak siya. Naawa ka kay Doc Carlos? Eh di ba siya yung dahilan kung bakit na-expose yung mami mo? Di ba nilakpangan niya yung mami mo sa yate eh? Siya yung dahilan ba't wala na yung mami mo tapos naawa ka sa kanya? Bakit hindi na ba ako pwede maawa? Oo, may kasalanan sa akin si Doc Carlos. At hindi ko makakalimutan yun at hindi ko siya mapapatawad. Pero Annalyn, tao lang din ako. Hindi naman bato yung puso ko. And for a time, naghihingahan ko rin si Doc Carlos nung nagka-problema kami ni Daddy. Kaya Annalyn, sana naman huwag mong bigyan ng kulay yung konting awa na nararamdaman ko para sa kanya. Sorry. Zoe? Annalyn, Zoe, sandali. Sorry nga pala sa nangyari kanina. Nakalimutan ko kasi na naging close din pala kayo ni Doc Carlos. okay lang yun. Alam mo, actually na-realize ko na medyo weird nga yung inasta ko kanina. Kaya wala na yun. Alam mo, naintindihan naman kita eh. Kasi nga, kahit si nanay naawa kay Doc Carlos, eh, ang dami niya ng kasalanan kay nanay. Eh, kamusta ka na ba? Nabanggit sa akin ni Joy na pumunta ka daw ng sementeryo kanina. Hindi mo naman siguro hinukay yung mami mo, no? Hindi. Alam mo, Annalyn, tinanggap ko na nawala na si Mommy para makapag-move forward na rin ako sa buhay ko. Pero alam mo, I can still feel her presence. Alam mo yung parang nanonood lang siya. Tinitignan niya lang ako. Siguro nga nandyan lang siya sa tabi-tabi. Binabantayan niya ako kung may mga api pa sa akin. Kaya ikaw, Annalyn, huwag mo akong aawayin. Baka magpakita sa'yo si Mommy. Uy, Zoe. Joke lang. Sige na, balik na ako sa ospital. Sige. Pakibigyan na lang po to kay Doc Annalyn. Salamat po. Lynette? Lynette, pasensya ka na sa inasal ko kanina. Nadala lang ako sa selos at pag-aalala. Pasensya na rin sa mga nasabi ko. Sorry kung di ako nakasipot. Naipit lang talaga ako kay Harry. About kay Harry. May gusto sana ako sabihin sa'yo tungkol sa kanya. Ano yun? Huwag ka masyado magtiwala sa kanya. Bakit? Tita Lynette, Harry, uwi na po kayo? Sabay na tayo. Eksakto, nandito siya. Bakit hindi natin siya tanungin? Po? Wala ka bang gustong sabihin kay Lynette? Tungkol sa plano niyo ng daddy niyo? Teka, anong plano? Ano pong plano? Come on, Harry. Narinig ko kayo magkausap ng lawyer mo. Pinag-uusapan niyo kung paano hindi mapupunta sa kulungan ang daddy mo. Teka, sandali. Totoo ba to, Harry? Yes, Tita Lynette. Hindi ko po i-deny na ayoko po siyang makulong. Kasi in a few days, madi-discharge na siya and I don't want him to end up in jail. Hindi ka ba nahiya kay Lynette tsaka kay Annalyn? Hindi mo inisip ang tita Irene mo? Carlos is a criminal and he deserves to rot in jail. I agree, Tito. Dapat po siyang makulong. But not in his condition. Mamamatay lang po siya sa kulungan. And I won't let that happen.
Kaya nga po gusto ko siyang madala sa mental institution. Siguro itong baliw-baliwan ni Carlos, gawa-gawa niyo lang, no? Para makatakas kayo sa batas. RJ, sandali. Dahan-dahan ka naman sa pananalita mo kay Harry. Huwag mo naman siyang isipan ng masama. Concern lang siya sa tatay niya. At saka isa pa, baka nakakalimutan mo. Si Harry ang nagligtas sa akin noon kay Carlos. Kaya lumalakas ang loob niya eh. Kasi kinakampihan mo eh. RJ, hindi. Alam ni Harry na hindi ko siya kinakampihan at hindi ko rin siya kinukonsente. Alam din ni Harry na gusto kong makulong ang tatay niya. Alam mo, sa totoo lang, ikaw ang walang alam. Puro ka na lang init ng ulo. Puro ka na lang haka-haka. Alam mo, RJ, mabuti pa. Umalis ka na lang muna, magpalamig ka. Bukas lang tayo mag-usap. Sige na. Ay, ate, follow up ng beauty analysis. Okay, thank you. Dok, parang okay na si Dr. Zoe, no? Hindi niya na iniisip na buhay ang mami niya. Nung nakausap ko siya kanina, oo daw. Pero Dok, kasi simple lang naman yan eh. Kung buhay pa yung mami niya, ba't tayo magpakita sa kanya? Well, if buhay pa si Ma'am Moira, saan naman siya pupunta? Saan naman siya magtatago? Actually, isa pa yun. Diba? Tapos, baka may tumutulong sa kanya. E di may kasabot siya. Sino naman? Harry, pasensya ka na sa mga nasabi ni RJ. Tama naman po si Doc RJ. Dapat din niyo na lang po siya pinagalitan. Totoo naman po eh. Makapal po naman talaga mukha ko. To think na may kasalanan si Dad sa inyo, tapos naghahanap po ako ng paraan para hindi po siya makulong. Kapal po talaga ng mukha ko, no? Arif, hindi. Nagiging mabuting anak ka lang. Yun lang yun. Pero Tita Lynette, hindi niyo na po ako responsibilidad. Lalo na't wala na po kayo ni Daddy. Alam kong wala na kami ni Carlos. Pero hindi ibig sabihin nun, wala na akong pakialam sa'yo. Harry, ayokong masira yung buhay mo dahil lang sa mga nangyayari sa tatay mo. Kaya nandito ako para suportahan ka, para gabayan ka. Nandito lang ako para sa'yo. Tita Lynette, maraming salamat po ha. Dahil naiintindihan niyo yung desisyon ko. Pasensya po na nagkagulo po kayo ni Doc RJ dahil sa amin ng daddy ko. Harry, huwag mo nang isipin yan. Tsaka, pag-usapan na natin yan, di ba? Ngayon, ako naman na makikiusap sa'yo, ha? Ang gusto ko, sa bahay ka muna. Huwag kang aalis, ha? Di ako papayag na mag-isa ka lang dun sa condo mo. Lalo-lalo na sa mga nangyayari ngayon. Huwag kang aalis, ha? Basta, makipag-ayos po kayo kay Doc RJ, ha? Because I know how much you love him.
Kaya hindi ko lang po maiwasan mag-guilty. Hari, sa ngayon, huwag mo na lang muna isipin yung galit ni RJ. Ako na lang bahala sa kanya. Ha? Basta sa bahay ka, ha? Ano, uwi na tayo? Tigilan mo na ako. Hindi kita tutulungan. Patahimikin mo na ako, Moira! Hello? Mamoya? Sumagot ka, hello? Hello? Ano ginagawa mo? Balik mo sa akin yan, may kausap ko. Kausap ko si Moira. Alam mo, gagawa na naman siya masama. Lagot ka. Sasaktan na naman si Lynette. Kaya balik mo sa akin yan, kausapin ko si Moira. Uy, basumayan si Moira. Lagot ka. Sumayan si Moira. Sumayan si Moira. Kinayan, balik mo sa cellphone na yan, kausapin ko si Moira. Hindi lang talaga ako makapaniwala na mas pinapaboran ni Lynette yung hari na yun kaysa sa mga sinasabi ko. I'm just after her welfare. At hindi imposible na ginagawa lang ni Harry yun para lang hindi madala sa kulungan yung tatay niyang kriminal. Oh, Beng, could you please calm down? Isipin mo naman si Lynette. Siyempre, iniisip niya lang si Harry. Ito naman si Harry, siyempre, iniisip niya lang ang daddy niya. Kung ano bang nakakabuti para sa tatay niya. Look, we both know that Carlos is a bad person. Diba? But at the moment, he's not in his proper state of mind. So, syempre, ito naman si Harry. Ayaw niya makulong yung tatay niya hanggat hindi siya magamot ng maayos. Sa ngayon, matuwa na lang tayo na hawak na si Carlos ng mga pulis. Ngayon, kung ipaglalaban ni Harry na gamutin mo ng maayos yung tatay niya bago makulong din, so be it. For as long as bayaran ni Carlos lahat ng kasalanan niya. Diba? Sana nga, totoong mentally unstable si Carlos at hindi lang niya ginagawa to para matakasan yung nagawa niya. O Beng, lahat naman yan dumadaan sa proseso. And I'm sure the court is going to come up with a decision that's good for everyone concerned. Katulad ng gagawin ko ngayon. Magbababa ako ng memo to suspend the residency of Zoe sa Apex. Ate, bakit mo gagawin yun? O Beng, alam mo ba na nahuli ni Dr. Prado si Zoe na lumalabas ng Lady CR na may kasunod na lalaki? Obviously, meron silang ginawa sa loob ng CR na hindi niya dapat ginawa. So, kung ano man yung ginawa nila sa loob is definitely unethical and unprofessional. Ate, paano ka naman makakasiguro na may ginawa silang hindi maganda sa loob ng CR? O Beng, the mere fact na may lalaki siyang kasama sa ladies CR, yun palang mali na eh. Eh, meron pang ginawa sa loob ng cubicle that even makes it worse. That's why I'm investigating it. Ngayon, una bes na mapatunayan ko na meron silang ginawang hindi tama. I'm sorry, Obeng. Pero hindi nagagana ang tanyag card niya dito sa Apex. Ate, I'm begging you. Before ka gumawa ng aksyon na makakasira sa pamangkin mo, let me talk to Zoe. Let me handle this situation first. Obeng, I'm sorry. Please, ate. Okay, fine. Ikaw ang kumausap sa anak mo at disiplinahin mo ang anak mo. Dahil nung si Justin may kasalanang ginawa, hindi ko kinonsinte. Sana magawa mo rin yan sa anak mo. Sir, ba't naman po ganun? Bakit po napabayaan na may katabi pong cellphone si Doc Carlos? Di ba naka-hospital arrest po siya? Pasensya na po, Doc. Hindi na po namin napansin. Baka kung sino rin nakaiwan ng cellphone na to. Pasalamat na lang po tayo. Nung nakuha ko po yung cellphone, wala naman po pala siyang kausap.
Baka nga nag-hallucinate siya ng dahil sa kondisyon niya. Pero paano na lang po kung may nadahayal po siya? Lahat tayo malalagay sa peligro. Eh, Dok, sino pong tatawagan ni Dr. Benitez? Wala naman po siya sa katinuan. Miss! Xin chào tất cả các bạn nhá. Bây giờ mình sẽ đi tô con ve. Sát xuống đây này. Sát gần cũng đừng để xa quá. Rất rất. Chứ trả công cho hai cái thạch dừa chứ. Hử? Hử? Đâu? Không đó. Tôi mẹ canh mặn chi. Bông ơi. Bông ăn trộm. Sao bông giống sau lưng vậy? Sao ngủ cốc mà uống kìa.
Hử? Hả? Ra ngủ cốc mà bông. Nhát ơi. Ngủ cốc trên nhà. Ra. Hả? Đây ba, có uống buổi sáng. Đây là con ve mình đã tô màu xong nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video sau. Trên nhà anh.